Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So sa video na to po, gawin natin ang weekly horoscope para po sa merong Sun, Moon at Rising sign na Virgo. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po ng video natin. This is for October 14 hanggang 20. Tandaan natin yung mga readings, there for guidance purposes. May free will po tayo, use it wisely. Kung hindi niyo po alam kung ano po yung sun, moon, at rising sign niyo po, kasi importante po ito, sa dulo po ng video natin, meron po tayong link para dito. Ilagay ko rin po dito yung link para po sa ating wishing spell para magawa niyo sa inyo at patupad niyo yung mga wishes niyo. Ngayon sa mga kailangan po magpa-schedule ng private reading or spell works, like po ng prosperity spell, pwede niyo po ako i-message sa aking personal Facebook account. The link is in the description below. Sa gusto po mag-support ng ating channel, you can click on the join button o kaya yung ating thanks button. At kung gusto nyo po mag-send ng donation, Maya or Gcash number is available at the bottom of the screen. Virgo, Virgo, Virgo. Kamusta ka? So meron tayo ito Nine of Pentacles, tsaka Mending. So, hindi ka pa ba nag-heal from the last time? Well, based dun sa naalala ko sa reading mo sa last week. Well, 9 kasi, medyo bigyan natin ng background, himay natin. So, 9 is the number of, ano siya, the number of higher level of learning, the number of sacrifice, habang tsaka, tsaka Pentacles kasi symbol ng Earth. So, anything na tungkol sa physical. Ngayon, mending, again, from the root word to mend, to heal. Tigas. Ayaw ko naman tawagin na ang tigas ng puso mo. No. That's not the case sa'yo. Kasi based dito, parang may mga natutunan ka. Parang andun yung point na ini-evaluate mo eh. Na kung tama pa ba na ayusin 'tong mga nasira na 'to or andoon na mag-isip, papakawalan mo na ba, tatapusin mo na ba? You are in the process pa. Hindi mo kailangan mag-rush. Puwede nating tignan na parang andoon yung point na, hindi, inaaral ko pa eh, iniintindi ko pa. Um, andun yung moment mo na you are in the process of learning and discovering. Mahirap siyang gawin kasi ano yung point na nakatakot siyang gawin kasi medyo mas pumapaling ka na gusto mo ng tapusin yung mga kailangan tapusin. Pumapaling ka na doon sa punto na umaayaw ka na doon sa laban kung nasaan ka. Siguro totoo 'no, hindi lahat ng laban ay kailangan ipanalo o hindi lahat ng laban ay kailangan bigyang pansin. May mga laban na talagang iiwanan at iiwanan mo din. May mga giyera na kailangang bahala na si Batman diyan. Kasi may mga mas importanteng bagay ka na gustong pagtuunan ng pansin. Matapang ka ngayon, kasi andun yung ang tapang nung disposition mo na, "Healing can wait para sa'kin." Kasi ang dami kong mga asikasuhin pero 'wag mong patagalin, kasi parang sugat na kapag matagal siya na-expose, 'di ba? Ang mga complication niya, loss of blood o yung tipong, andoon na puwedeng ma-infection yung sugat. So, this is a moment na gustong ipaalala sa'yo ng universe. You take your time na ayusin mo yung mga unahin mo yung mga kailangan mong ayusin. Pero please, bigyan mo ng pagkakataon ng iyong sarili this time. Give yourself the opportunity to also be healed and also to let go. Kasi ano eh, well, kino-consider mo kasi maraming factors. Andoon na ina-analyze mo na, okay pa ba 'to? Tama pa ba 'yan? Andun yung point na iniisip mo kung ganito ba yung dapat gawin. So, this is understandable. Pero wag mong patagalin, ha? Heal as soon as possible din. Pero what's crossing you? So, meron tayong Ace of Cups and Fork in the Road.
Alam mo, um, is kasi sa about creation eh, beginnings. Well, two-part tong nagko-cross sa'yo sa House of Virgo. So, yung iba sa inyo, kaya nyo parang masyado yung tinitake yung time. Kasi merong nagtatry mag-replace doon. So, what are those? Ano ba yung replacement na yon? Una, replacement na because you are replacing yung pwedeng tao to eh. Ni-replace mo yung tao with something else. Pwedeng nakita mo na mas lumalago na yung negosyo mo, mas maganda na yung career mo. So, andoon na you're focusing yourself on it. Yung iba naman sa inyo, kasi may ibang nang nagpapasaya. Doon sa may ibang nagpapasaya, ingat ha. Kasi hindi maganda din na namamangka tayo sa dalawang ilog. Hindi kaaya-aya na parang kasi ang magiging labas mo is player ka. So, iwasan natin mapunta tayo sa gano'n. So, sabi nga ng isang friend ko, sa may sinabihan siya isang na kaibigan namin, nandun ako. Ang tanong ni friend one, may jowa siya pero meron siyang ibang nagugustuhan. Advice ng friend two namin, piliin mo yung pangalawa. Nagulat din ako, bakit? Hindi ba dapat i-save niya yung sabi, kasi hindi siya magkakagusto dun sa isa kung secure siya sa una. That means, wala na siyang respect dun sa una. Wala na siyang pagtingin, wala na siyang pagmamahal. Kasi tumitingin na siya sa iba. Hinahanap niya yung pagkukulang through other people. And that's very wrong. That is so freaking wrong. So the universe is asking you, if ikaw yun sa partner ni Virgo na may ibang nagpapasaya sa'yo, may ibang pumupukaw ng attention mo, pili mo na yung pangalawa, pero tapusin mo na yung una. But if you are on that first part na kung saan may ibang kumukuha ng attention mo and may mga pwedeng kaganapan ito, negosyo o responsibility, talk it out with the person. Pag-usapan nyo, ano ba yung setup nyo? Ano bang, paano ba ang galawan nyo? Paano ba kayo um, popwesto? Paano nyo ba ipoposisyon yung sarili nyo sa bawat isa? Kasi you need to make a decision. It's very clear dito na hindi natin pwedeng yakapin ng sabay ang dalawang puno. So, ano ba yung desire card mo sa ngayon? Ay, we have here the Ace of Wands, tsaka Card of the Poise. Okay. So, si Ace kasi, ayan, Ace is a number of creation. Wands is a symbol of fire, so any passions or energies. So, Poise, yan. From the name itself, Poise, well, medyo napapabilib mo ako ngayon. For those who are in work, or may business, bumabalik na yung drive nyo, bumabalik na yung drive for excellence na siguro ang dami yung because siguro yun nga, andun na meron kayong certain pain. Sabi nga, pain is a good teacher. Pain will teach you a lot and pain will be evidential. Tsaka 'di ba, pansin niyo, yung mga moments na kung saan nasaktan tayo, dun tayo mas natututo. Ewan ko yung iba. Pero yun yung mas madalas na nagkakaroon tayo ng mas malalim na koneksyon sa katotohanan at koneksyon sa ano yun, tama at mali. So, andun yung point na because of that, ang galing mo din, no? Yung pain na naramdaman mo, ginagamit mo siya as a driving force para kaangat. Siguro andun yung iba sa inyo ang thinking na, okay, sinaktan mo ko. Eto ako ngayon, soaring high, umaangat, improving, becoming the best version of who I am. That's great. Gusto ko yung mindset mong yon. Gusto ko yung target mong yon. But, and hindi mo siya but at, with the card of the poise, yung tipo literal, wapoys,
Pero nag-shift kasi yung mindset nyo eh, Virgo eh. Yung wala kang poise, pero hindi naman nakakahiya. Yung tipong ano, ikakatuwa pa ng mga tao. Siguro example sabihin natin, dati masyadong maarte. Ngayon, because you are expanding yourself, andoon na, siguro may iba sa inyo, example, nag-gym, parang wala kang pakialam ka, pinagpapawisan ka kasi self-improvement to. This is a time for you to be a better version of who you are. Na kada isipin mo, "Ay, labas na labas si Batla." Parang kasi 'di ba yung mga mahilig mag-ano, yung mangutya pa yung mga, "Hala, ano ba 'yan, wala namang poise." Pero the important thing is kasi ako, ang stand ko diyan, okey lang wala kang poise hangga't wala okey lang 'yan kasi kung wala ka namang nilalabag na batas, wala ka nasasaktan hindi ka naman nasasaktan, I don't see the point na isipin natin na wa-poise tayo. Kung fino-focus mo 'to in expanding your career, yung excellence, para maging the best version ka, wala akong nakikitang problema. Tuloy mo. Eh di sila, hayaan mo sila magsalita ng magsalita. Hayaan mo silang kumuda ng kumuda. Hayaan mo maubos yung oras nila doon. Because at the end of the day, hanggang salita lang magagawa nila. Habang sila inuubos nila yung oras nila kakadakdak, kakasalita, ikaw, inuubos mo yung lakas at oras mo, hindi siya inuubos eh, ini-invest mo doon to becoming a better version of who you are. To drive for excellence. Sa huli, sila din naman yung mapapahiya na, ay, minsan ang sarap mamahiya ng tao by making them feel that there are liars. Kasi yung mga pinagsasabi nila sa likod mo, hindi nangyari. Ang sarap sa pakiramdam nun. Promise. Yung tipong titignan mo ng ulo hanggang paa, walang salita. Kasi evidential, yung sinabi nila, puro fake news. Ang sarap sa feeling nun. Promise. Na-try ko na. Ano ba yung nasa past, ano ba foundation mo? Ano ba nangyari sa'yo no past? Yung pinakahawakan natin. Three of Wands, tsaka Chaos and Conflict. Well, medyo may prediction na rin dito eh. If you're, ano naman kasi ito kasi, three kasi is a number of communication. And si Wands kasi, symbol siya ng fire about your passions and your energies. Ngayon, Chaos and Conflict. One of the, nasa tamang, yung mga sa inyo Virgo, who are yung career nyo o yung pinagkakakitaan nyo is in line doon sa kailangan nyo makipagtalakan, makipagkalastasan, makipag-usap sa mga tao, you are on the right track. Expect mo yung, ano, improvement. Actually, iba napapansin nyo na yun eh, na parang, siguro natin, sales. Parang tumataas yata yung benta ko. Pero this is also advising you na bigyan mo ng oras na ano yung tinatawag natin, yung room for improvement, yung moment na kailangan mong mabigyan ng tamang time yung sarili mo to also improve. And nakita ko dito sa card na to, kasi ang ganda ng shifting ng energies mo eh, na you are also looking forward doon sa part na ay, parang bet ko na ano, ano na, bet mo na matuto mula sa mga ibang mga, sabihin natin mga tao na alam nila yung ginagawa nila. So, this is a moment na kung saan the universe is giving you a chance na to be a better version of who you are, to be in that position na kung saan, eh, nag-i-improve ka din. Kasi nakita mo, ano eh, yung mga chances of you being a better one eh. And andun kasi na, yun nga, you're rising above doon sa, ano, yung sa ibang mga tao, yung nasa nararamdaman mo, ginagamit mo nga yung pain for excellence. And andito yung point na, siguro, be careful din with the word. Yun. Yung mga words mo kasi are powerful right now. Be careful din sa mga bibitawan mo salita.
Kasi baka mamaya magkaroon bumabalandra. So remember iba ang concept natin in the spirit. Once you give, 7 times ang balik. Ha? So, with your foundation, be careful with your words. Ngayon, simula ngayon. Ano ba nangyari sa past? Nine of Cups and Thinker. Okay, so si Nine kasi again, higher level of learning. Tapos emotion, si Cups. Heart, the Thinker. Oh, in the past kasi nakita ko dito na you are evaluating yung mga ginawa ng mga tao for you o ginawa, how you were treated. Andoon na sa level ka of evaluating. Tama ba yung ginawa sa akin? Kailangan ba mag-react ako? Um, okay lang ba na ganito yung sinabi sa akin? O sinasabi tungkol sa akin? O kailangan na magkaroon ako ng moment to rethink yung mga nangyari. Now, walang masama, sabi nung cards dito, na ini-evaluate mo yan. Kasi, ang concept mo dito, overthinker ka nga, di ba? With the card of the thinker. Ang concept mo kasi dito, gusto mo na fair yung trato. Na alam mo sa sarili mo na maganda yung naging pakikitungo mo with those individuals. So, you would like to make sure na tama din naman yung di naman mahinihingi na ibigay sa'yo lahat-lahat. Yung tamang sinusukli lang naman ba? Yung tamang pinapahalagahan, yung tamang nirespeto, yung tama lang, sukli, ganyan, ang binibigay sa'yo. So, what I'm saying here sa past na walang masama sa ginagawa mo that you are evaluating. Actually, tama siya. Kasi, how will you know kung nasa tamang disposition ka pa, nasa tamang landas ka pa, o nasa tamang relasyon ka pa, kung hindi mo titignan at aaralin kung maganda pa ba ang trato sa'yo o hindi. So, hindi kita masisisi at this point. And andun kasi na yung iba sa inyo, in comes to connect in terms with connecting with other people. Tinitingnan mo rin kasi, what are the ano ba yung nagiging benefit ko na nakakasalumuha ko tong tao to or kasama ko yung taong to. Kasi hindi naman sa, gagamitin mo yung tao. Kasi andoon na you know for a fact, as yung thinker mo, na meron ka maibibigay. Kumbaga naniniwala ka naman doon sa give and take situation. Andoon lamang na sabihin lang natin na may mga nilalang. May mga tao talaga na kabig lang ang gusto. At kapag wala silang mahihita, babush ka na. So the cards are actually advising na rethink. This time to rethink by evaluating how you were treated in the past, what you have given, at kung ano yung natanggap mo din pabalik. Ano ba yung sinasabi sa'yo ng o yung pwedeng maging ikaw in the future? Okay. So, Three of Cups and TikTok. 3 is the number of expression and communication. Tapos cups, symbol siya ng water. So, anything tungkol sa heart. Hanggang kailan ka mananahimik. Kasi, nagawa mo na eh. You already told or nasabi mo na yung position mo. Sorry, doon sa nangyari. However, andoon din na iniisip, parang naghihintay ka ng tamang response. And siguro ano din yung part na pinag-iisipan mo nga din na tama pa bang makipag-connect ako sa tao? Kasi with the card yung sa TikTok, ang lumalabas dito, binibigyan mo ng tamang oras ng sarili mo eh. Para mag-isip na mabuti, to evaluate. And alam mo din na at the end, na once na nag-decide ka, tapos na yon. Yes, overthinker daw ang House of Virgo. Pero andun kasi na once a decision is made,
Once a decision is done, it's final. Wala nang wala nang appeal to. So yes, andun yung point na talagang magpapaka-workaholic moments muna siguro tayo or career moments muna tayo, business moments muna tayo. Andun din yung parang happy moments with friends and family. In the next few weeks siguro 'to magaganap. Yun yung target mo para sa sarili mo. But at the end of the day, ginagawa mo siya kasi kailangan mong mag-evaluate. At medyo hindi wala dito lumalabas kung ano yung magiging desisyon mo. Pero kung ano yung magiging desisyon mo, I hope you will be deciding yung desisyon mo is naka-angkla doon sa parte na pipiliin mo pa rin yung maprotektahan yung sarili. Ano ba sinasabi ng physical, emotional, hopes and fears at ng future? So, meron tayo ditong Knight of Swords and Breathe. Knight kasi is a younger male energy. So, Swords na about air, about our mind and the intellect, tapos huminga. Ayan, breathe. So, what do we see in the physical environment? Um, andun you're opening yourself to a lot of other people na. Hindi para lumande andun yung punto na ino-open mo siya to communicate with them kasi you're trying to understand yung mga point of views ng iba't ibang tao. Which is a good thing. Bakit? Kasi iba yung anggulo na nakikita mo, iba yung anggulo na nakikita nung nasa labas. At iba din yung anggulo ng taong nakikita sa mula sa itaas or sa ilalim. So, andito ngayon na you are opening in your physical realm, you are opening yourself to other possible connections. So, itong mga connections na to or friendships, kung man tawagin natin ganun, ando na bibigay sa'yo ng additional ideas na, ay, dapat ganito, dapat ganyan. Or habang kinikilala mo sila or inaalam mo yung buhay nila, naroon na nagkakaroon ka ng nakikita mo na paano niya ba nagawa ito, paano ba niya inuna or paano niya to pinalago, paano niya to pinadami. Yung may ideology is ina-adapt mo din sa'yo. So, hindi ako magtataka na ang dami sa inyo parang nakakaramdam kayo, you want to watch documentaries or mga inspirational na mga speaker o yung mga tipong gusto niyo magbasa ng books or makinig ng mga audio, huwag mo pigilan yung sarili mo. Kasi that's the universe calling you to sharpen you. Yung calling you, ayun nga, sabi nga sa Proverbs 27 verse 17, as iron sharpens iron, so a man will sharpen another. So naghahanap ka ng kung saan matutulungan ka para mas tumalas ka. Matutulungan ka para mas maging matatag ka. Um, tutulungan ka para mas maging palaban o mas maging angat ka sa iba. So, there's no problem with that. Tuloy mo. Importante yun. This is your emotional environment. So, meron tayong 7 of Wands and Milk and Honey. Technically, ang dami sa inyo. Sa House of Virgo. Ano naman kayo happy kayo with what's happening. Happy naman kayo na ito yung ginagawa nyo, ito yung target nyo, ito yung gusto nyo. So, sabi natin, happy-happy ka. Andun tayo na nagiging enjoyable yung moment para sa'yo. Nagiging challenge kasi nakikita mo yung mga positive na pagpasok ng mga bagay And andoon na yung help na kailangan mo before is patuloy na dumarating. Patuloy na binibigay sa'yo ng universe. Although, may part na duguan ka pa in terms of emotions, pero sa other aspect kasi umaangat. So, andun yung with the number 7, you are going with the flow Kaya, totoo nga yung kasabihan din na when it rains, it pours.
And you will notice na yung emotions mo, yung kung kailan ka nagsimula kang nasaktan, simula mong pinag-aaralan ngayon, yung situation mo, kung ano ba, stay or go ba, keep or leave ba, andoon na, doon nagsimula na unti-unti, the other aspect, the way you connect with people, the way you, with your finances, umaangat. Mukhang naging mabuti pa sa'yo 'to, 'tong aspect na 'to. So, but again, wag mong patagalin yung pain sa'yo kasi magkakaroon tayo ng issue diyan 'pag naging ano tayo, masyado na tayong nasanay dun sa pain, baka umabot ka sa punto naman na na-enjoy mo yon, which is hindi maganda. Kasi 'di ba ang sugat kapag hindi naayos kapag nagnanana yan, tapos kapag na konting sagi, grabe yung trigger. Yun yung maiiwasan natin na mangyari. What's your hopes and your fears? So, meron tayong Five of Pentacles tsaka by the book. Well, in fairness dalawa lang naman hinihiling mo eh. Siguro andun na magkaroon siya ng mag-apologize siya sa'yo. And hindi lang basta apology na simple kasi medyo andoon na literal medyo napahiya ka in the past. Parang andun din na lilinisin yung pangalan mo. Andoon din na aayusin yung disposition mo, aayusin yung kung sino ka, aayusin niya yung pangalan mo. Ang dilakan, ba't mo kami dilakan? Yung pangalan mo. Kasi importante sa iyo yun eh. Especially na nagfo-focus ka ngayon in expanding your yung connections mo and andoon na you're targeting for excellence. With the five kasi is action eh. Andoon na alam na ng tao eh. Nasabi mo na, nabanggit mo na, naibigay mo na. Ito yung kailangan ko lang. Ito lang yung hinahanap ko. Bakit di mo magawa? You know why? Kasi pag ginawa nila yon, sila yung mapupunta sa sitwasyon mo. Sila yung malalagay doon. And unfortunately, natural sa ating mga tao, natural sa human beings na unang isipin lagi ay sarili nila. So, we're still hoping na ayusin nila to. Kasi yun yung sign na hinihingi mo eh. Na once ginawa nila yon, then you will keep you will keep them kasi hindi na sila problem in terms of your excellence. Ano ba yung nakita sa future mo? King of Wands and New Life. King is the older male energy and si Wands is a symbol of fire. Tungkol siya sa passion natin. So double fire to. And New Life. Well, may mga magde-decide talaga sa inyo na enough is enough. Andiyan na with the King of Wands, parang, wala ka nga dati, nagawa ko. Kaya ko na ulit ngayon, kahit wala ka. Yung mayroon kasi ako mindset, share ko na sa'yo. Yung mindset ko before, kaya ang bilis ko di maka-move on, maybe from a lover or from a friend, na, at least sabi ko, bago ko ito nakilala, masaya ako. Dumating ka, masaya ako. Kasi kung mawala ka, masaya pa rin ako. Because hindi isang tao magdidikta ng kasiyahan ko. Dahil ang happiness ko ay parang Pokemon. I choose you. I choose to be happy. I choose to find happiness kung saan ko ito mahahanap. I choose to be happy on my own. I choose to be happy with what I'm doing. Happiness is me. So, andoon na you have that, kaya pag naging ganon, with the card of New Life, hindi ka takot magsimula ulit. Hindi ka takot na gumawa ulit ng bagong, magbukas ng mga bagong pintuan sa buhay mo. Hindi ka takot na andoon na tapusin mo yung mga bagay na dapat tapusin. There's no problem with that. Kasi kung hindi naman nagsuserve sa energy mo, bakit mo pa i-keep, di ba? Kung nasisira naman na yung happiness mo,
Bakit pa magsistay? Eh di, let go. It's time to let go. Pero ano ba yung message tayo ng mga deities natin? Hmm. Uy! We have your Mercury. Travel, communication, and adapt. Literal. Those who are planning na gusto nyong mag-travel, gusto nyong magpunta kung saan, go for it. Yung mga gusto na mag-explore, kasi may nabanggit yata ako kanina yung mga gusto nyo umalis eh. Go for it nyo to. I-open ng universe yung doors. Andoon na as early as now, asikasuhin nyo naman kailangan nyo asikasuhin. Kunyari, may ano kayong daily task. Kung kaya nyo siya matap, yung daily task na yun, kaya nyo magawa for the next, let's say, 2 weeks, gawin nyo na. Because the universe with the card of Mercury is about communication na. Tsaka ito yung pinakamabilis na planet na umikot sa araw. Andun kasi na ano, there will be fast movements, mga fast changes sa life mo, and new and fast connections. Ang maganda nito that those new connections will also help you to expand at it will also strengthen yung kung sa work nga to, it will strengthen yung platform mo para mas maging kilala ka. Kung business nito, mas marami, pwedeng mas magkaroon ka ng mas malaking market in the coming days to come. Hindi weeks, days. So, target for excellence, okay? So I hope nakatulong yung readings sa'yo at tandaan yung mga readings po natin. They are for guidance purposes. Use your free will wisely po. And kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung kailangan nyo po magpa-schedule ng private readings or spell works like prosperity spell, yan. Pwede nyo po ako i-message sa aking personal Facebook account. Yung link po is nasa description ng video. At sa mga nais pong sumuport ng ating channel para lumago, you can click the join button or also the thanks button. For donations, pwede niyo po ipadala ito via GCash or Maya. Number is in the bottom of your screen. Virgo, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway makita tayo very soon. Mula po dito sa Latrina at Benguet, kasama po si Nika and Noodles. You have a great day and keep safe. Sana makita tayo very soon. Goodbye po.